Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo gumawa ng fermented liquid fertilizer o liquid vegetable waste. Yan, hope na may matutunan kayo sa video ito at sana tapusin nyo ang video ito hanggang sa dulo. So guys, paano ba gumawa ng liquid vegetable waste o fermented vegetable waste? Yeah. Yes. So guys, sa paggawa ng fermented vegetable waste, kailangan natin ng mga vegetable scrap o pinagbalatan ng gulay. Maganda guys kung kababalat lang, wag na nating patagalin ng 24 oras or 48 hours bago natin siya i-ferment. Yan. So guys, maganda din guys na hugasan muna natin yung ating vegetable waste or vegetable scrap. Yan. Para hindi makontaminate yung ating ipa-ferment or i-imbak sa tubig. So guys, ang isa pang kailangan natin sa paggawa ng liquid vegetable waste is yung galon o container. Yan. Nakikita nyo guys is kahapon lang natin pinerment to. Bali, nag-sapsoy kami at yung mga leftovers ng vegetables to karap inilagay ko dito para ma-ferment. Yan. So guys, bali ito rin yung container natin is nilagyan natin ng butas. Yan. Ng mga butas yan. Yan. Tapos, nilagyan natin ng basahan para hindi pasukan ng insekto at makontaminate yung ating ferment. Sa paggawa nito guys is lalagay lang natin itong mga vegetable scrap. Kailangan guys nahugasan natin to para hindi mag-contaminate, kasi yung iba sa ating mga vegetable scrap o pinagbalatan guys is galing pa sa lupa at may mga lupa-lupa pa sila. Tapos ito guys is ang minimum ng pagpa-ferment or pag-imbak nito guys is 7 days to 14 days pag-imbak. Pwede rin hanggang 1 month basta hindi lang siya makontaminate. So guys, wait lang po natin siya ng 7 days. Minimum ng 7 days bago natin siya gamitin. So guys, wait lang po natin 7 days. At tignan natin kung success ang ating ginawa. So guys, kung nakikita nyo guys, is sige 1 week na tong ating fermented vegetable waste or fermented liquid fertilizer na guys, no? Nakita nyo is medyo may pa siyang konting residue. Ayan guys, kasi guys may konting residue yan, hindi natin siya nilagyan ng molasses or ng crude sugar, kasi yung molasses guys is enhancer siya. So guys, nandito yung definition ng ating molasses. So guys, basahin natin yung kanyang definition. Molasses is used as microbiological energy source in a wide range of fermentation processes. So guys, ang benefits ng ating fermented liquid fertilizer or fermented vegetable waste is na-extract na nito yung nutrients ng ating vegetable waste into liquid. Kaya mayaman siya sa nutrients na nagpapaganda sa ating soil condition. Tumutulong din ito guys sa pagpaparami ng bunga or sa fruit growth o paglaki ng bunga para mas malusog at maganda yung halaman. Tumutulong din dito sa pagpapalago ng halaman ng mga sanga at mga dahon nito. Yan guys. So guys, ang masasabi ko lang dito sa fermented vegetable waste is huwag kayong maglalagay dito ng mga citrus fruit or mga maasim na
prutas or gulay. Kasi guys, yung maasim na prutas or gulay is nagkakaroon siya guys ng enzymes, anti-enzymes guys, o antimicrobial properties na hinahalo din guys sa mga dishwashing liquid. Kung nakikita nyo guys, may mga lemon or guava, may mga antibacterial kasi yan guys na pumapatay sa ating mga microbes dito sa ating fermented vegetable fertilizer. So kadalasan din guys yung mga citrus na prutas or mga citrus vegetable o mga asim na gulay at prutas is ginagawa siyang pesticide dahil nga sa mga kanyang antibacterial at anti-pest properties. So guys, yun po siya. So guys, sa process naman ng paggawa ko ng fermented vegetable fertilizer or fermented liquid fertilizer is hinahalo ko siya guys dito sa ating vermity. Yan. Nakikita nyo guys yung ating vermi bean. Yan. Yan siya. So guys, kung gusto nyo panoorin yung kung paano gumawa ng vermi bean, ilalagay ko na lang din guys sa description box below. Yan. Bali guys, lagay na natin siya. Galuin lang natin siya guys, no? Halo-halo. Ating matanggal yung katas kasi guys, sayang, mahirap mag-ferment. Halo lang natin siya guys. Yan. Ito mga pusa. Tapos yan guys, ilalagay natin guys yung ating fish blood meal o yung dugo ng isda. Mayaman din ang dugo ng isda sa mga phosphorus at potassium. Parang ito na yung pinaka-complete complete fertilizer. Ayan. Pwede na siyang pandilig guys. Halika guys, magdilig tayo. Okay, singit ko na lang din sa inyo guys tong ating yung ating sayote o sayote. Nagbiluyan ko rin siya nito. Yung melon natin na nire-recovery ko pa. Yun, nagkabuo na siya na bulaklak. Yan. Ang maganda kasi ito guys, no? Kasi may kabahuan nga lang din yung yan. So guys, ito na siya sa ampalaya guys, no? So guys, ito is fruit enhancer sa sa leaves and stem growth. Makikita nyo guys, marami ng bunga yung aking ampalaya. Malaki na rin siyang bunga. Yun pa. So guys, nakikita nyo guys, di talaga ako gumagamit ng mga pesticide o mga commercial fertilizer. Yan yung kanyang kagandahan. Bali guys, naka-pruning na rin to. Tuturuan ko na rin kayo mag-pruning ng ampalaya, kung paano mag-pruning ng ampalaya, para alam nyo kung paano ma-pruning. Kasi tayong mga farmers, may iba-iba tayong pruning method. Yung iba, pinuprune muna nila bago mamunga. Yung iba is pinuprune nila kapag may bunga na. Yan guys, i-discuss ko na lang yan din sa future videos natin. Sa guys, yung ginagamit kong pambilot, yung mga plastic. Yan guys, bali huwag kayong gagamit ng mga thermostats plastic or mga mga thermal resistance na plastic, kasi guys, mahihinog yung inyong ampalaya. Papaliwanag ko na rin yan guys sa future videos natin, na papamagatan natin kung paano magtanim ng ampalaya. So guys, hanggang dito na lang ako. Hope na may natutunan kayo sa video ito. Like and subscribe na lang din sa aking channel. Guys. So guys, kung hindi naman nakakasama sa inyo, visit nyo rin ang aking Facebook page at paki-like. Doon ako guys nag-upload ng future videos and photos na hindi natin i-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang ako at ako'y magdidilig pa ng mga ibang halaman. At
ito lang masasabi ko sa inyo. Happy planting!